Marcoleta ito, bago to. January 2025. Pulse Asian naman ito. Marcoleta. O 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wow! Puta na yan, number 21. Lahat na ginawa mo, number 21 ka pa rin. Oh, lahat na ginawa mo eh. Oh, sip-sip ng uti ni Digong, naging pro Duterte, di ba, nag-pro China ka pa, sumayaw ng Macarena, oh, naging PDP laban ng endorsement ng PDP laban, di ba? Sumama sa INC rally, lahat na ginawa mo, number 21 ka lang. Noong 2022, number 22 ka naman. Oh, sa lahat ng effort mo, ang nangyari lang, umangat ka lang ng isa. Ibig sabihin nun, ayaw ng mga tao sa'yo. Kulelat! Kulelat ka, baka nang ina ka! Wala yan. Sagip-sagip party list ka pa nga, sarili mo nga, di mo nga masagip. Hindi mananalo si Marcoleta sa pagkasenador. Ayun naman pala, hindi mananalo si Marcoleta, sabi ni Takterong Atakdog. Ito yung kandidato na sinasabihan nyo na hindi mananalo, pero sunod-sunod ang ginagawa nyong paninira kay Kong Marcoleta. Nakikita mo ba yung point ko, Takerong Japanese Atakdog? Bakit pa kayo nagsasayang ng oras na sirain ng sirain yung tao sa mga Pilipino, hindi naman pala mananalo? Anak ng tinapaka. Parang ganito lang yan. Pinatulan kitang i-content kasi ang lakas mong mang-uto ng mga uto-uto. Aminado ako na malakas kang mang-uto. Kita mo ang point ko? Hindi kita papatulan kung mahina ka. Pagdating kay Marcoleta, sinasabihan nyo lagi na hindi mananalo at bagsak na sa survey. Diba, pag mahina, wala ka nang pakialam dyan. Tatawanan mo na lang kasi nga hindi na siya mananalo. Ang problema, ang dami niyong mga vlogger na pro-admin ko no, na halos sabay-sabay umaatake kay Kong Marcoleta, na puro malisyoso lamang ang mga pinagsasabi. Sabay babanatan nyo yung mama na hindi mananalo kahit anong gawin niya dahil sa kulelat na siya sa survey. Naku po, ang dadambel na mga point nyo. Kakaiba itong si Marcoleta, sinasabihang hindi mananalo dahil isa sa mga kulelat sa mga survey. Pero ang daming naninira sa kanya. Ako kung mahina yung kalaban ko, eto makinig ka Takero kung mahina yung kalaban ko, hindi ako magbibigay ng reaksyon, panahon at effort sa kanya. Tatawanan ko lang siya dahil kahit anong gawin niya ay hindi yan mananalo. Ganun ang tamang pag-iisip at nasa tamang logic ang utak. Anak ng tinapaka, mahina pala si Kong Marcoleta, pero halos sabay-sabay pa kayo kung umatake ni na Mema Alicia at Mike Cervera sa mga vlogs nyo. Ewan ko sa inyong tatlo mga tukmol. Alam po nyo mga kabagis, kaya ganyan umatake ngayon yung mga atakdog na yan kay Kong Marcoleta. Dahil kabaliktaran ang tunay na nangyayari sa sinasabi nila na bagsak si Marcoleta sa survey sa tunay na pulso ng bayan. Alam po ba nyong naitala sa record na pinakamataas ang nag-tune in ng mga audience sa TV at radio kung si Kong Marcoleta ang guest? Talagang maraming interesado sa mga sinasabi ni Kong Marcoleta. Halimbawa na lang kay Boss RDR. Sa YouTube, walang mababang views kapag guest si Kong Marcoleta. Yan ang totoo kung bakit ang daming bumibira kay Marcoleta ngayon. Lahat na ng kilos, salita ni Marcoleta talagang bantay sarado mga kabagis. Palibhasa itong mga puon ng vlogger na ito nanganganib na hindi manalo sa midterm election. Ganito Takero Miyamotong Japanese Atakdog. Pag umatras si Marcoleta sa pagtakbo sa pagkasenador o natalo bilang senador, suntukan tayo. Pero pag hindi umatras at nanalo bilang senador si Marcoleta, suntukan pa rin tayo. Gusto ko lang masuntok ng todo yung bibig mong mabaho. Matagal na akong nanggigigil sa'yo, hinayupak ka. Kahit masuntok mo ang bibig ko, ayos lang. Di mag-vlog tayong parehas na magaang nguso. Eto panigurado, hindi mananalo ng suntukan sa akin Mukhang walang ka-exercise ang katawan maliban sa bunganga. Naku po, sumagot ka sa vlog, pagbibigyan talaga kitang abnormal ka.
Naimbag nga daw yung amin manin mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ho ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. At kahit kailan, syempre, hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, napakaraming vloggers ang pinagtutulungang birahin ngayon si Kong Rodante Marcoleta. Ang independent na si Marcoleta ay malinaw na nagbibigay nginig ngayon sa mga kalaban niya sa politika at mga vloggers na atakdog ng mga ito. Kesyo daw ho, ang Kong Rodante ay kulelat sa survey at pang number 21 lang ito. Kesyo daw ho, magiging kahihiyan lang ng Iglesia ni Cristo si Rodante pag ito ay hindi nanalo. At kitang-kita naman daw di umano na hindi mananalo ito sa parating na midterm election. Kesyo daw ho, panigurado na uurong ulit ito sa kanyang pagtakbo na katulad noong nakaraang halalan dahil umano sa mababang survey na pang number 22 lang siya. Samahan po nyo ako sa bidyong ito. Sabay-sabay nating supalpalin itong si Takeru Miyamoto. Ating sasampalin ng katotohanan itong Japanese atakdog na ito na kung talagang mahina pala sa survey itong si Kong Rodante Marcoleta ay hindi na dapat nilang pinag-aaksayahan ng panahon ito na sirain ng sirain online. Lagi nilang sinasabi na mahina pero sabay-sabay pa sila umatake online kay Kong Marcoleta. Bukang bibig niyong kulelat pero ayaw niyong tantanan sa paninira si Marcoleta. Wala na kayo sa logic mga tukmol. Pinagkakalat niyong bagsak sa survey si Rodante at mahina. Pero todo paninira kayo na wala sa tamang logic at ebidensya. Kung full-time vlogger lang ako, kawawa sa akin itong tatlong bida-bida na si Mema Alicia, Mike Cervera at Takeru Miyamoto. Matagal na akong nanggigigil sa tatlong ito eh. Nagbabangsik ngiwat yung atallo. Antayin nyo lang na mag full-time ako dito sa pagbablog, mga hinayupak kayo. Kahit pare-parehas tayong pro-admin vloggers, magrarambulan tayo online pag hindi nyo tinigilan si Kong Marcoleta. Bago po tayo magpatuloy, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang video ito. Siyempre ho, wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Pakishare na rin ho ang video ito para mas marami pang viewers ang maabot ng video ito. Pag-usapan natin to, no, gang? So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Kumusta ako? Eto, hindi pumapatol sa mga mahihinang nilalang. Ikaw ba, kumusta? So, mga kababayan, gumagawa na po ng mga desperate moves itong si Marcoleta. So, kanina po, naglabas po ng video si Digong na pinopromote niya personally si Marcoleta. Wow! Gumagawa na ng desperate move si Kong Rodante Marcoleta. Sino ang nagsabi? Di si Takeru Miyamoto na isang Japanese atakdog. At tandaan niyo mga kababayan, di ba? Malaki po yung chance na si Marcoleta po umatras na naman sa pagkakataon po na to. Yun, aatras na naman sa pagtakbo bilang senador si Kong Rodante. Sabi ng vlogger na hilaw na Japanese atakdog. Malaki po yung chance na si Marcoleta po umatras na naman sa pagkakataon po na to. Anong reason? Para ma-save ang muka ng Iglesia ni Cristo. Para ma-save ang muka ng Iglesia. Sino ang nagsabi? Di si Takeru Miyamoto na isang atakdog. Sige, tuloy. So pag-usapan natin to kasi si Cheryl INC to eh. Kaya so sabi dito ni Marcoleta, no? Gusto ko talaga siyang Rodante Marcoleta maging senador. Daghang salamat former President Rodrigo Duterte sa inyong pag-endorso at suporta. Kunwari ka pa Marcoleta, inutusan mo yan eh. Okay, so ngayon papakinggan ngayon natin itong sinabi ni Digong. Dito natin, bakit copyright tayo ni Marcoleta.
Mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Pagpatuloy daw natin yung suporta. Paano kung hindi ko sinusuportahan? Di pagpapatuloy ko lang din yung hindi pagsuporta sa kanya. Ang sabi ni Digong, patuloy nating suportahan si Marcoleta. Pero hindi ibig sabihin na kasama ka doon. Huwag kang piling Takero Miyamoto. Mag-aw-aw ka na lang dyan. Paano kung hindi ko sinusuportahan? Di pagpapatuloy ko lang din yung hindi pagsuporta sa kanya. Ganun na tayo. Senator Marcoleta, tawagin ko na lang Senator. Gusto ko siya talagang maging senador. Tulungan natin siya, mabait, matalino, integrity. It's very important. Di alam nyo lang meron kay Marcoleta, yung meron lang sa kanya, paninindigan. Ayun lang meron sa kanya. Talagang pinanindigan niya na po talaga na maka-Duterte siya. Pero sa tingin nyo ba, sapat ba na dahilan yun para manalo siya sa eleksyon? Ang problema kasi ni Marcoleta, maka-Duterte po talaga siya. Pro Duterte si Marcoleta. Alam mo, independent yan si Marcoleta. Kung ano man ang diskarte niya, wala ka nang pakialam doon. Hindi hinihingi ang opinion mo. Ang dami mong problema na hindi mo dapat pinoproblema. Palibhasa at takdog ka. Kaninong aso kaya to? At base po sa survey mga kababayan, maliit na lang po yung porsyento ng mga Duterte supporter. Maliit na lang ang porsyento ng Duterte supporters. Ayos yun ah. Diyan tayo magkakasundo. Mamaya pakita ko mamaya. Pati may mas bright sa akin yun. Sa totoo lang. Mabuhay. Marcoleta, iboto ninyo. Mabuhay, parang walang kabuhay-buhay, no? Dapat pag sinabi mong mabuhay, dapat may buhay din. Kung makapagsalita ka kay Digong, akala mo naman na mas guwapo at mas malakas ang karisma mo kay Digong Takero. Nakikita mo ba ang sarili mo? Wala ka siguro salamin sa bahay nyo. Bili ka, mura lang yun. So ngayon mga kababayan, tulad na sinabi ko kanina, di ba? Kung meron mang si Marcoleta na pwede niyang ipanlaban para manalong senador, meron siya paninindigan. Ang problema, hindi naman lahat na may paninindigan tama. Kasi una sa lahat, tinan nyo naman to. Ano ba yan? Ito. Etong mga bumibira kay Kong Rodante Marcoleta, aminado na may paninindigan itong si Marcoleta. Yun nga lang, salungat sa kanilang political opinion, kung kaya't ang daming mga pro-admin bloggers kuno ang todong sinisiraan si Marcoleta online. For your information ho, pro-BBM at Rodante Marcoleta vloggers ako. Kay PBBM, magkakasundo tayo. Pero pagdating kay Marcoleta, abay magkakarambulan tayo online. Sige, tuloy mo, Japanese attack dog. Oh, wala ng power ang Manyakis. Pro Marcos Filipinos up further in quarter 3, 2024 pa ito ha. So basahin natin to ha. So, sabi dito. Based on the tugon ng masa, di ba? Survey issued Monday, 38% of adult Filipinos identified themselves as pro Marcos. Tumaas ng 2%. Di ba from the second quarter? Meanwhile, adult Filipino identifying themselves as DDS were at 15% or 1% lower from previous survey. So, ibig sabihin nun mga kababayan, sa 100 Pilipino na botante, 15 na lang po ang sinasabing sila ay pro Duterte. Tapos 38 naman po yung sinasabing sila po ay pro Marcos. Magandang balita yan na tumataas ang mga pro-administration ng mga Pilipino. Hindi naman na nakapagtataka yan. Nagtataka ka pa talaga, Takero. Ang comprehension hindi lang sa reading and listening ginagamit. Ganun din sa common sense. Nakita mo naman ang mga naging kilos ni BP Inday Sara noong mga nakaraang mga buwan, di ba? Kumbaga, sarili niya mismo ang sinisira niya sa ganong inasal niya. Nagtaka ka pa. So, sabi dito, based on the tugon ng masa,
Di ba? Survey issued Monday, 38% of adult Filipinos identified themselves as pro-Marcos. Tumaas ng 2%. Di ba? From the second quarter. Meanwhile, adult Filipino identifying themselves as DDS were at 15% or 1% lower from previous survey. So, ibig sabihin nun mga kababayan, sa 100 Pilipino na botante, 15 na lang po ang sinasabing sila ay pro Duterte. Tapos 38 naman po yung sinasabing sila po ay pro Marcos. Tapos ang gagawin na ngayon ni Marcoleta, kakapit pa talaga doon po sa palubog ng barko na si Duterte. Hindi ka ba nanalo niyan? Hindi mananalo si Marcoleta sa pagkasenador. Ayun naman pala, hindi mananalo si Marcoleta, sabi ni Takterong Atakdog. Ito yung kandidato na sinasabihan nyo na hindi mananalo pero sunod-sunod ang ginagawa nyong paninira kay Kong Marcoleta. Nakikita mo ba yung point ko, Takerong Japanese Atakdog? Bakit pa kayo nagsasayang ng oras na sirain ng sirain yung tao sa mga Pilipino? Hindi naman pala mananalo. Anak ng tinapaka. Parang ganito lang yan. Pinatulan kitang i-content kasi ang lakas mong mang-uto ng mga uto-uto. Aminado ako na malakas kang mang-uto. Kita mo ang point ko? Hindi kita papatulan kung mahina ka. Pagdating kay Marcoleta, sinasabihan nyo lagi na hindi mananalo at bagsak na sa survey. Diba, pag mahina, wala ka nang pakialam dyan. Tatawanan mo na lang kasi nga hindi na siya mananalo. Ang problema, ang dami niyong mga vlogger na pro-admin ko no, na halos sabay-sabay umaatake kay Kong Marcoleta, na puro malisyoso lamang ang mga pinagsasabi. Sabay babanatan nyo yung mama na hindi mananalo kahit anong gawin niya dahil sa kulelat na siya sa survey. Naku po, ang dadambel ng mga point nyo. Kakaiba itong si Marcoleta, sinasabihang hindi mananalo dahil isa sa mga kulelat sa mga survey. Pero ang daming naninira sa kanya. Ako kung mahina yung kalaban ko, eto makinig ka Takero kung mahina yung kalaban ko, hindi ako magbibigay ng reaksyon, panahon at effort sa kanya. Tatawanan ko lang siya dahil kahit anong gawin niya ay hindi yan mananalo. Ganun ang tamang pag-iisip at nasa tamang logic ang utak. Anak ng tinapaka, mahina pala si Kong Marcoleta, pero halos sabay-sabay pa kayo kung umatake ni na Mema Alicia at Mike Cervera sa mga vlogs nyo. Ewan ko sa inyong tatlo mga tukmol. Alam po nyo mga kabagis, kaya ganyan umatake ngayon yung mga atakdog na yan kay Kong Marcoleta. Dahil kabaliktaran ang tunay na nangyayari sa sinasabi nila na bagsak si Marcoleta sa survey sa tunay na pulso ng bayan. Alam po ba nyo na itala sa record na pinakamataas ang nag-tune in ng mga audience sa TV at radio kung si Kong Marcoleta ang guest? Talagang maraming interesado sa mga sinasabi ni Kong Marcoleta. Halimbawa na lang kay Boss RDR. Sa YouTube, walang mababang views kapag guest si Kong Marcoleta. Yan ang totoo kung bakit ang daming bumibira kay Marcoleta ngayon. Lahat na ng kilos, salita ni Marcoleta talagang bantay sarado mga kabagis. Palibhasa itong mga poon ng vlogger na ito nanganganib na hindi manalo sa midterm election. Sige tuloy! At ang point dito mga kababayan, malaki po yung chance na baka maulit yung ginawa po ni Marcoleta noong 2022 na umatras. Umatras si Marcoleta. At anong reason ni Marcoleta? Alam niyo ba kung anong reason? Nagapak sa survey. Inamin niya yan. Oh, sabi niya dito. Yan oh. Ito official letter niya ito Oh. Marcoleta withdraws from the Senate race. Oh, sabi niya dito, nakalagay naman dito. Oh. Citing poor showing in running surveys conducted by various pollsters, Marcoleta said that the fighter in me should also be brave enough to read and write things on the wall. Let's call a spade a spade. O, di ba? Kung reason po ni Marcoleta noong 2022, kung bakit siya umatras dahil po sa mababang survey, malamang ngayon din pa mangyayari po ngayon. Wala namang problema kung umatras si Marcoleta kung yun ang tingin niya na ikabubuti. Hindi pa kasi ganun siya kakilala sa mga panahon na yun.
Nakakahanga nga yung ginawa na yan ni Marcoleta. Bakit ho? Kasi kaya niyang harapin ang katotohanan na marami pang hindi siya kilala at marami pa ang hindi nakakaalam sa mga magagandang ginawa niya para sa ating bansa. Kung reason po ni Marcoleta noong 2022, kung bakit siya umatras dahil po sa mababang survey, malamang ngayon din pa mangyayari po ngayon. Aatras din po yan. Iba noong taong 2022, ngayong taong 2025. Ganito Takeru Miyamotong Japanese attack dog. Pag umatras si Marcoleta sa pagtakbo sa pagkasenador o natalo bilang senador, suntukan tayo. Pero pag hindi umatras at nanalo bilang senador si Marcoleta, suntukan pa rin tayo. Gusto ko lang masuntok ng todo yung bibig mong mabaho. Matagal na akong nanggigigil sa'yo, hinayupak ka. Kahit masuntok mo ang bibig ko, ayos lang. E di mag-vlog tayong parehas na mag-aanguso. Eto, panigurado, hindi mananalo ng suntukan sa akin eh. Mukhang walang ka-exercise ang katawan maliban sa bunganga. Naku po, sumagot ka sa vlog, pagbibigyan talaga kitang abnormal ka. Di ba? Kung reason po ni Marcoleta noong 2022, kung bakit siya umatras dahil po sa mababang survey, malamang ngayon din pa mangyayari po ngayon. Aatras din po yan. Oh, di ba? Tingnan nyo to. So, bakit? Kasi, kung titinan po natin yung survey, ito survey po ito nung umatras si Marcoleta. Di ba ito April 22, 2022. Isipin nyo, isang buwan na lang mga kababayan. Isang buwan na lang eleksyon noong 2022. Doon po umatras si Marcoleta. Di ba? Ngayon, ito po yung survey nung pag-atras ni Marcoleta. So, number 1 si Rapi Tulfo. Di ba? Akala ko nga, magna number 1 si Rapi Tulfo. Yun pala, naging Robin bigla, di ba? So, ngayon si Marcoleta po is nasa number siya? Ito, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 18, 19, 20, 22. Ayan Pang number 22 po si Marcoleta. April 2022, nung malapit na po yung eleksyon. Pang number 22 po si Marcoleta. Ngayon, pang ilan siya ngayon? Ngayon, Marcoleta ito, bago to. January 2025. Pulse Asian naman ito. Marcoleta. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wow! Putangin na yan, number 21. Lahat na ginawa mo, number 21 ka pa rin. Lahat na ginawa mo eh. Sumipsip ng uting ni Digong, naging pro Duterte, di ba, nag-pro China ka pa, sumayaw ng Macarena, naging PDP laban ng endorsement ng PDP laban, di ba? Sumama sa INC rally, lahat na ginawa mo, number 21 ka lang. Noong 2022, number 22 ka naman. Sa lahat ng effort mo, ang nangyari lang, umangat ka lang ng isa. Ibig sabihin nun, ayaw ng mga tao sa'yo. Kulelat! Kulelat ka, baka nang ina ka! Wala yan. Sagip-sagip party list ka pa nga, sarili mo nga, di mo nga masagip. Ayun naman pala, kulelat pala si Marcoleta. Bakit todo paninira kayo sa mahina at kulelat na si Kong Rodante Marcoleta? Di ba dapat yung mga ayaw nyo na politiko na malalakas na kandidato ang binibiran nyo at sinisiraan ng todo? Nasa tamang logic ka pa rin, Takerong Japanese attack dog? Ano ang makukuha mo? Ano ang mapapala mo kung binibira mo ay kulelat pala? Bakit nyo pa sabay-sabay sinisiraan at binibira online si Kong Marcoleta? Napakahina naman pala. Kakaiba kayo Yung mahina at kulelat pa talaga ang binabanatan nyo ng todo. Mga kabagis, ito yung totoo. Sa actual polls ng mga Pilipino, hindi mahina si Kong Marcoleta. Mas kilala na siya ngayon kaysa noong taong 2022. At sobrang taas na ang chance na manalo si Kong Marcoleta ngayong 2025 midterm election. Bakit ho? Talagang kilala na si Marcoleta na taong gobyerno na may paninindigan. Kaya niyang tumayo mag-isa upang panindigan ang tama.
Kaya takot na takot itong mga kalaban sa politika ni Kong Marcoleta na manalo ito at makapasok sa Senado. Dahil mahihirapan silang gumawa ng kalokohan pag nanalo itong si Marcoleta. Dito sa probinsya, kilala na at matagal nang nagkalat ang mga posters ni Marcoleta. Mga ilang buwan na ang nakakalipas. Sobrang taas na ng reach ni Marcoleta sa mga botante sa lahat ng mga kasulok-sulukan ng mga probinsya. Habang ang pangilan-ngilan pa lang na mga lumalaban sa pagkasenador ay ngayon pa lang nagsisimula na makita ang mga posters at sobrang kokonti pa. Tapos, bukang bibig pa ng mga Iglesia ni Cristo members si Marcoleta sa mga kapitbahay nilang hindi INC na dapat iboto ito. Abay malupit, talagang free advertisement na yon. Lagi pang lumalabas si Kong Rodante sa ganang mamamayan ng Net25. Tapos, ang dami pa niyang guesting kung saan-saan. Tapos, sure pa siyang dala ng INC. Naspak kayo amin Kaya gigil na itong mga politiko na ipabira sa mga alaga nilang mga atakdog na mga vlogger itong si Kong Marcoleta. Gusto nilang pagmukhain na mahina si Marcoleta, pero lumalabas dito na nagmumukha lang sila na wala sa tamang pag-iisip. Bakit ho? Yun na nga, pang number 21 pala sa survey at kulelat. Bakit nyo pa sabay-sabay binabanatan at sinisiraan si Marcoleta online? Di kayo lang din ang dahilan kung bakit lumalabas ang totoo na talagang malakas ang kandidatura ni Kong Rodante Marcoleta at napaghahalata lang kayo na hindi nyo kaya si Kong Marcoleta. Yun, bilang Pilipino, ano po ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Malaya ka pong ilabas ang iyong matalino mong komento sa ibaba. Dapat ho may pakialam ka. Dapat po may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe or follow button. Kita-kits ho sa susunod na videos. Adios.